that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the Spirit. Muna, but the end of all things is at hand. Be ye therefore sober and watch unto prayer. And above all things have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Use hospitality one to another without grudging. As every man hath received a gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. Okay, sanayin nyo as steward. If any man speak, let him speak as the oracle of God. If any man minister, let him do it as the ability which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion and forever, ever, amen. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God resteth upon you. On their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified. Okay, ulitin ko na lang po yung 14. If ye be reproached in the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of God and for the Spirit of glory and of God resteth upon you. On their part, he is evil spoken of, but on your part, he is glorified. Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita. We pray na kayo po kahit may hadlang ngayon. I pray kayo po tumutok lang sa inyong mensahe ngayong umaga at hapon, kung saan kayo po naghahanap lahat ng kasiyahan ngayon. But ang totoong kasiyahan nasa inyo, maintindihan po namin yan. Hindi ko tumingin sa anong lugar, maling paraan. I pray kayo pong magbigay sa amin ng kasiyahan na tunay, kagalakan, at of course, ano pa yung mga kasama nito, Lord, paano namin masabing ito ay tamang kagalakan, mai-distinguish namin sa kasiyahan ng sanlibutan. At minsan kami naghahanap talaga yung lalo kabataan, nakukumpara namin sarili namin sa iba. Minsan mali naman, so I pray na kayo pong mag-ingat, kayo pong magturo, kayo pong mangaral sa amin ngayon, yung salita, katotohanan ng may taas at manguna sa bawat isa. Nilang po lang kayo malawalati. In Jesus' name we pray. Amen. Mga po. Okay, bira, no? Hindi na magpa-brown out. Sabi ko lang, maayos na ako ngayon. Sigaw tuloy ako. Again, ganda naman ang no? Dito kayo lahat. So, okay na arrangement nyo? Okay, title po natin ngayong umaga. Unahin ko na agad yung title para alam nyo agad. By the way, sino masaya ngayong umaga? Bakit? Gaano kasaya? Masaya? Sakto lang. So pag-usapan natin kung paano nag-trigger po nito is of course gusto ko masaya kayo, gusto ko rin masaya sarili ko, siyempre. Pero minsan di natin naiintindihan So may tayo nakabalitaan na minsan parang malungkot ba, no? At lalo ngayong mga season daw, yan. Parang tayong hinahype at parang tayong pinapram na parang, uy, maging masaya ka, Pasko na. Iba naman, ginagawang biro, maligo ka na, Pasko na. Gano'n. Iba kasi puro biro. Pero ngayon, kaya uwi nga rin sa hindi maganda, iba, parang pilit na pilit yung kasiyahan. No? Kahit walang pera, uutang pa, mag-iinom, nagisalot sa daan, magkatapos. Salot sa lipunan. Sandali lang naman yun. Ngayon lang naman, Pasko na eh. Parang ganun eh. No? Parang yung Pasko, naging ganun pa. So, pero, ayan. Mas lalo mga yung people, sa inyo actually to, naalala ko lang kayo, minsan, di nyo alam yung tamang kasiyahan, naghahanap kayo sa ibang lugar. Sa maling lugar, definition ng happiness. Minsan nakikita nyo minsan sa ibang tao, na minsan nga, hindi naman nakakalugod sa Diyos. Sa ibang grupo. Sa iba, kaya sa akin, pag pisina talagang yun na.
laklakan na yun, inuman, kasiyahan, napilit naman. Parang ganun eh. Naalala ko na naman yung kantang SM. Alam niyo yung SM? Alam niyo SM, di ba? Pero ganun yung... Hindi nyo na alam yun eh. Yung panahon namin sabi yun. Ano yun? Umpisa nun? Anong umpisa nun, bad? Patingin-tingin. Hindi naman makakain. Patingin-tingin. Hindi makapanood ng sine. Kawawa. Pero, ang mahal na sine ngayon, ano? So, ganun po yan. Kaya naglalabasan yung mga pelikula. Nilalabas po yan, yung mga best nila. Panahon ng Pasko sa mga tao, may pera ng konti, mga tuto. Kahit mga godly people, nakikisakay sa Pasko. Nasabi din sa kanta, kailangang magsaya. Kailangang magpahangin. Nang kawawa. Tapos biglang nakakainis. Eh talaga, kasi kung ganyan lang ang buhay, nakakainis talaga yung konting. Yung kasiyahan mo, definition kasiyahan, hindi kasiyahan. Hindi nagtatagal. Teke, mababaw. Pag na-realize mo yun, nakakainis naman. Ganito na naman, ulitin ko pa ba to? Hindi na. Sana nga hindi. Pero panahon na yun, nakakatuwang, nakakaasar yun eh. Ganyan naman na sa libutan, nagre-reflect din yung katotohanan. Hindi natin de-derive yung ating text ngayon doon. Pero dito, ang ganda ng ating text, sabi dyan, baliktad eh. No? So, isa lang to sa napakarami natin points ngayong umaga at hapon. So, baliktad, kung ikaw daw ay inuusig sa pangalan naman ng Panginoong Hesus, masaya ka. Parang mali ah. Kasi nga, ito yung definition talaga ng happiness sa Bible. So, marami po ito. Meron tayong 12 points. Kaya, as introduction lang, sana hindi kayo maghanap ng kasiyahan sa iba-ibang lugar. Amen? Doon hindi nga may sisi. Mga bata lalo, kahapon yung mga nag-swimming na naman. Talaga namang nakawala sa koral eh. Si Ryzen talagang wala lang si Richie eh. Kulang yung barkada niya eh. Eh ba, si Aiden laki-laki na, nakikiano pa. So, yung mga bata minsan, sino man nagde-define kung sino masaya o hindi. Minsan naghahanap tayo, ginagawa natin sa palagay natin na sasaya tayo, and then only to find out yan, nawala doon. Okay? At ang actually yung masama niyan sa libutan na naghahanap, minsan sa mga taong hindi natin kahanapan ng kasiyahan kasi wala sa Panginoon. Even worse, iba, rebelde pa sa Panginoon, tapos doon ka makikipagkaibigan ka sa rebelde sa Diyos. Ano ituturo sa'yo nun? Kabaligtaran. Amen? Eh, basta boring naman sa Diyos. Relative po yan. Alam niyo ba yung happiness kaya pag-aaralan natin eh. Eh ako, masaya ako dito eh. Ako alam niyo na, sabi nga, Pasko ngayon, wala kaming gagawin. Ano pa kailangan celebrate? Nangyayari na every Sunday. Ginagawa natin kalaban ng Diyos. Di lang every Sunday, of course. Nag-soul winning tayo. Bumbuhay natin. Kaya yung celebration sa akin, parang, excited pa ba ako doon? Bukod sa gastos, mababaw. Wala na. Ganun din gusto ko sa inyo sana. Again, hindi nyo ma-realize agad yan. Diba talagang ganun pag, kahit sa media, parang, sige na, magsaya na kayo. Eh, Pasko na. Inibilang pa yun. No? Ano pa ngayon? How many days before Christmas? Mga ganun ba? Kaya yung mga emotional pagdating ng December 25, anong gagawin ko? Wala kang pera, wala. Iba naman, okay lang. Marunong din yung iba, at least sa pamilya, okay po yan. Pero, again, pwede mong gawin yung araw-araw, amen? Kagabi, kahit pinagalitan ko Stephen, bonding kami, amen? Ang dami ko natutunan. Stephen, yung pagkukulang mo din sa kanya, baka masyado akong, bagong matulog, yun. Bonding kami, no? So, pwede mong gawin yan araw-araw every week. Kaya kahapon na, kain na naman kayo. Masaya ako pag ganun eh.
Bukod sa yung pamilya ko, na-treat ko, kasama pa yung iba. Amen? O sa totoo lang, yun na yung kasiyahan ko. Ayoko namang again, yung mga pagpasko, yung iba talagang todo-todo yan, pinaghahandaan nila sa giinuman, yayabangan, at kung ano pa. So ngayong umaga tapo, tingnan natin, ang title natin ngayon is, alam niyo na ba? Happy ka ba? Tanong niyo sa sarili niyo ngayon, tanong yung katabi mo. Ay, laging happy ha, huwag niyo tanongin si Johan, happy yan. Happy ka ba? Pero ang subtitle natin, medyo okay ba, no? It's now. Ay, sorry, mali ito. It's not. Anong lagay ko dyan? Mali pa spelling ko, patay. It's not how you think it is. Okay? Tama ba yung nilagay ko dyan? Mali, no? Okay lang. Edit ko na lang. So, happy ka ba? It's not how you think it is. Kasi pag emotional ka lang, ay masaya ako. May magkasabi bang di ako masaya? Masaya ako. Hindi. Kasi sa Bible, may definition ng happiness na dapat nating, ito yung dapat maging definition ng happiness natin. Kasi ito yung definition ng Bible. Amen? Kaya 12 points to, marami to. Natingnan natin muna sa dictionary. Ano ba sabi ni Mr. Webster? Mr. and Mrs. Yung Miriam ata yan, apelido rin yan. Anyway, happy. Happy ka ba? Favored by luck, swerte. Happy, mali. Marami po nananalo sweepstakes bandang uli, miserable. Tingnan nyo kahit sa statistics. Alala ko na naman ginawa ng PSO ba yan? Ay, sorry. PCS mo, di ba? Tawa ako doon sa meme nung di ba yung tinatago nila yung dinisplay pa naging cartoons din, no? So, umpisa pa lang, mananalo ka pa, magsasaya ka, hindi ka pwedeng pakilala kasi pwedeng ma-hold up or something. Or even worse nga, peke yun. Yun ang matindi doon. Walang nag-invento lang sila ng pangalan, binigay yung pera ng gobyerno sa kanila. Ha? Si Piatos, iba naman yung bad eh. Ang politiko natin ngayon. Si Bongbong, ganun din, di ba sabi? Lahat naman yun eh. But anyway, malito, no? Favored by luck or for swerte lang, hindi. Ito, notably fitting, effective, and well-adapted. Iba rin to, no? Pero ibig sabihin, para sa amin, sa mga scenario na sabi, happy scenario, ibig sabihin, successful. Ibig sabihin, walang mag-error, walang, happy scenario. So sa atin, of course, enjoying character, well-being, contentment, tama yun, okay? Yun na yun. Ibig sabihin, nag-enjoy ka, kontento ka, maayos, malusog, of course, happy. Glad, pleased, good fellowship, friendly, okay din. Obsessed, makakakit naman yan. So wala dito yung definition natin ha? So kaya siguro mamangha kayo. Huwag kayo mamangha kasi ang definition ng Bible sa so nasabi ko to. Happy is blessed, no? So sa number 1, sa ating unang verse, sino sa palagay niyo nagsabi niyan? Happy tayo kahit wala tayo. Okay naman pala to no? May backup talaga. Genesis 30:13. Sino nagsabi niyan? May basa, ready, go. Leah said, happy am I, for the Lord stood call me blessed, and she called his name Asher. May pangalan Asher. Ang gandang pangalan niyan. Happy, no? So, bakit daw? Kasi nakailang anak siya. Actually, palang 4, no? Pero yung katulong niya, later, yung 6. Pero dito, may pagkompetensya kasi siya, no? But anyway, aming sabihin ng happy, and then sabi diyan, blessed. Okay, at lalo na, pag ito, na unang natunan sa mga basic, no? Mga bago. Alam niyo yung Beatitudes na tinatawag?
Blessed are the poor, blessed are the that mourn. So, pinagpala sila. Pero sa Luke, sabi dyan, happy. Happy. Teka lang, di ko na ano to. Anong katapat nito? Anong wala sa listahan ko pala to? Sa Luke. Ba't ganun? Day sa ano nangyari? Pwede yung pakihanap yun, importante yun eh. Yung katapat ng Matthew 5 sa Luke. Six, ano, sabi? Ha? Blessed, o yun. 20, nasan yun? Ito. Rejoice. Blessed din. Mabira na nangyari sa memory ko. Blessed, happy. Oo nga, wala, no? Anyway, balikan ko yun doon, ha? So, sa memory ko kasi, blessed, happy. Sa Luke is happy yan, eh. John 13. Malamang, dito yan. Nasisay sa mga poison, 13-17, no? Happy. So, anyway, dadaanan natin ngayon yan. So, anyway, kay Leah daw, bakit siya blessed, siya ay happy, siya ay sa pagkakataon may anak, no? Actually, yung katulong niya, pero still, ibig sabihin ng happy, pinagpala. Yun na yun, kasi nga naman, masaya ka, parang yung definition number, ano kanina? Ito, ay, sorry. Enjoying or characterize. Kaya pinagpala ka kasi meron kang blessing, di ba? Binigay sa'yo, meron ka nun, either kung saan ang galing huwag naman nakaw. Pero in it in itself, may nakita ka may bagong sasakyan, di ba? Kanina nakasakay ako sa Innova. Ganda lahat, no? So, sarap. Tapos nakasakay din ako pinaka-nasakyang matindi siguro, yung kay Sir Alex na yun. Fortuner. Hiling mayaman ako. Ganda. So, pag ikaw meron kang ganung bagay, no, di ba? Pinagpala ka, di ba? Depende kasi sa, sa nagsasabi sa'yo. O, swerte mo naman, di ba? Ito, parang ganun eh. Pag walang idea, yung tao ng ano yung, paano ka nagkaroon, no? Swerte, ano yan? Nagkataon lang. Siyempre, hindi. Pero tayo kasi ang pagkakaiba natin, ay iniwala tayo lahat, ay nanggaling sa Diyos, no? Either binibigay niya, hindi niya binibigay, konti-konti. Galing sa Kanya, kasi galing sa, sana lumikha ng lahat eh. Even nga talino, at yung sinasabi lang swerte, hindi pa rin swerte, lagi may dahilan. Hindi din tayo iniwala ng Diyos, so blessed. Kaya ang definition ng happy, blessed, yung una natin dapat maintindihan, number 1, okay? Pag happy, blessed. So, parang last time pala natin na na Thanksgiving natin, binigay sa iyo ng Diyos yan, hindi mo yan sasabihin galing sa akin to dahil sa akin lang. Parang ganun. Importante po yun. Kasi pag ikaw ay alam mo lahat galing sa Diyos, magpapasalamat ka. Hindi ka, I'm proud of. May iba yung takbo ng buhay, and therefore yung condition ng iyong puso, no? Kung kasiyahan man yan, talagang hindi ka rin sosobra. Okay? Yung pera mo, hindi yan, pagdating sa tithes, di ba, offering, alam mo yun, naranasan maraming paldo ngayon, di ba? Ano yung paldo? Si Bad, paldo to eh. Biro mo, sumunod doon, di nagtrabaho. Hindi, extra mo yung, anyway. Uso ngayon yan eh. So, pag meron kang pera, for example,
recognize mo na galing sa Diyos yan, hindi ka mayabang, mapagsalamat ka. So, number 1, happy is equal to blessed. Yung nagpala ka ng Diyos. Sa term pa lang natin, kaya last week, di ba yung term pa lang natin, no? Hindi ka maswerte. I'm not proud of this and that. Ikaw ay pinagpala and therefore, dapat ka magpasalamat. Okay, number 1 yan. Number 2, hatiin natin sa gitna to. Ito very, alam nyo na to, inaasahan nyo na to. Sino yung masaya? Sino yung masaya talaga? Makita nyo na? Kahit sa hugutin nyo, nandun niya. Ngayon, itong kaligtasan ng Israel dito, obviously, sa kanilang mga pagsubok, sa kaaway, di ba? Nakaligtas sila, therefore, buhay sila, di sila patay. Pero, tingnan nyo, basahin nyo, ready, go. Happy art thou, O Israel, who is like unto thee, O people saved by the Lord, the shield of thy help, and who is the sword of thy excellency, and thine enemies shall be found liars unto thee, and thou shalt tread upon their high places. Okay, so maraming sinabi after niya, no? Pero yung umpisa, masaya ka daw, pinagpala ka, O Israel. Again, sa panahon ng Deuteronomy, yan pa yung buo, no? 12 tribes. And of course, pati Levites, so 13, and then iba pa. May mixed multitude pa nga dun eh. Masabi dyan, who is like unto thee? Parang, sino pang maswerte ngayon? Kunwari, si DM yung ano, sa babae kasi yung Miss Universe eh, no? Kaya pag basketball na lang, nanalo kayo, champion! Yeah, we're the champion, nagpala naman kayo. Sinong may kukumpara ko sa inyo? Yan yung sabi lagi, di ba? Wow, kayo na. Kaya sabi niya, oh people saved by the Lord. Kasi nga naman, inalis sila sa Egypt, sino yung gagawa nun? Paano mangyayari? Napaka-imposible. Amen? Amen. Yung nakaka-ano kay Brad sa halala, ganun. Ang daming plagues, di ba? Ginawa ng Diyos yung laban sa Egypt. So sa kalaban ng Israel. So niligtas sila doon in that sense, no? So alam nyo na yun. So sila inalis sa place ng slavery. So napapasalamat ka pa pag inalis ka. Sino ditong inaalipin ngayon? Kami mga nagtatrabaho minsan kahit kami nag-inasweld doon. Minsan ang pilig namin. Ikaw? Corporate slave eh. Kasi hindi ka basta-basta makakalis doon. Pwede kang umalis pero makakalis ka pa. Hindi basta-basta. Unless may ano ka, may ipong kang ano. Kaya yung iba, mag-asawa, nagtatrabaho, yung isa, lilipat, supportahan muna kita, ganun. Ako, paano ko gagawin yun? Hindi madali. So, para rin kaming, hindi naman alipin servant. But anyway, pag hindi ka ligtas, punta ka sa impyerno, ano ka? Masaya ba yun? Yung iba kahit sabihin mo, alam nila yun. Pag sinasolve natin, yung iba naman di tinatanggap. Parang hirap silang umalis sa ganung kalagayan, kaya inaakay nga natin eh. So pero pa ikaw na yung naligtas, ano na? Biglang nagbago yung status mo. Ang saya mo naman, pupunta ka sa langit. Talaga. Amen? Kaya number 1, yung happy, blessed yan. At ang sino yung masaya talaga sa mga tao? Yung mga ligtas, the saved are happy. Ang linaw po dyan. So tayo mga Baptist, pinapaulit-ulit natin iba ni walang ano eh. Yung alam nilang di sila ligtas or malabo sa kanila, di nila, pwede bang masigurado yun? Hindi naman, wala naman perfecto eh. Part ng explanation nga yung makikinig ka sana eh. Amen? Nakasalanan ka, pwede kang patawarin. Hindi ka perfecto, hindi naman in-expect sa iyo para maligtas lang. Amen? So mapalad ka. Amen. Pinagpala ka. Hindi ka dapat, number 2 pa lang tayo, hindi ka dapat malungkot. At sa tamang context ng kaligtasan. Paano basta kung may problema? Ligtas ka naman eh. Pinipersecute, ligtas ka pa rin, langit ka pa rin. Yung iba, hindi masabi yan. Inikilabutan nga yun pag narinig tayo mag-preach ng ganito. Naaasar yan. Paano mo na sigurado? Paano mo naman hindi na sigurado? Pinanghako nga yun eh. Anong kailangan mong gawin? Hindi mo kaya ligtas sarili mo. Si Jesus yung namatay, nagbayad para sa iyong kasalanan. Amen. Binigay sa iyo parang regalo, manampalataya ka lang, tumawag sa pangalan ng Panginoon, maliligtas ka. Ginawa natin. Oh, ngayon, ligtas ka ba? Hindi.
Mark. Amen. Si Mike nun. Kaya si Mike dati ganyan yun eh. Okay, nagpabaptize. Sigurado siya. Malinaw eh. So pinagpala ka, dapat masaya ka. Again, kahit ano pang problema mo. Diba? Anong pinamala? Kahit sakit yan, malala yan eh. Masakit ka ngayon, mamatay ka. Langit ka. Di parang gusto mo nang mamatay pag may sakit ka, di ba? Ako, hindi pa. Naka-recover pa ako eh. So, happy art thou, O Israel. Sabi yan, O people saved by the Lord. Pinagpala. Linaw po niyang correlation yan ha. Walang malabo dyan. Kaya number 1, blessed is happy, and then masaya ang ligtas. So, marami pa. Actually, sabi din sa Psalms, nung ako'y baguhan, si Pastor, ganyan din ang banat. Sabi ko parang, masaya nga ano na, talaga. May basa, ready, go. Happy is that people that is in such a peace. Yes, happy is that people whose God is the Lord. Yun. Eh lahat naman ng tao, ang Diyos nila eh. O sila yung Diyos ang gumawa. Pero, personal po yan eh. Kaya, yung sa Isaiah din natin, di ba? 43, kung naalala nyo, ganun, personal savior yun. Hindi yung siniligtas ka pero hindi mo siya kilala. Niligtas ka niya pero hindi ka niya kilala. Hindi ganun tayo eh. Personal yan. And sabi dito, kaya whose God is in the Lord. Ibig sabihin, personal yun. Ang Diyos mo talaga, ang Panginoon. Therefore, ligtas ka. At masaya ka. Amen? Doon may mga binanggit na sa pretext. Yung ibang bagay pa na bakit nabanggit na ikaw ay pinagpala at masaya. Still, ang pinaka-ugat niyan, bakit kaya masaya? Ang Diyos kasi, yung tunay na Diyos, ang Diyos mo. Kasi ligtas ka. Amen? At di wala kang binabanggit na Yahuwah, ano yung sa Islam? Allah, ano ba? Buddha. Hindi, pag ang Diyos mo yung Panginoon, Krishna, sino yun? Sa Hindu, yan, si Bathala. Pag ang Panginoon mo, ang Panginoon, ang Diyos mo, ang Panginoon, masaya ka. Amen? Amen. Pareho po yun, ligtas kasi yun. Last na lang sa kaligtasan. Sinong masaya? Sabi din sa Proverbs 16. Ako na lang, sabi dyan, he that handleth a matter wisely shall find good. Pag magalag ka daw, inayos mo, makikita mo yung maganda. Pero sabi, whoso trusted in the Lord, happy is he. So, parang definition number 2 kanina, tama yun. Mapalad ka, pinagpala ka, masaya ka. Kasi yung kalagayan mo, maganda. Sabi, shall find good. Kasi inayos mo yung, dapat mo ayusin, hinandle. Ibig sabihin na, ayun nga, maganda yung pagkakahandle mo. Pero lalo na daw, pag nagtiwala ka sa Diyos, na pinagpala ka talaga, o saan natin i-relate? Kaligtasan na naman yun. Kasi iba po, nare-realize naman niya, again, pag inaral niyo pa yung mga Christian groups, lahat siya may mga gandang ginagawa naman. May mga gandang totooan din. Hindi natin tinatanggi yun. Salamat nga sa Diyos eh. Kahit pa paano, maging pasimula nila yun. Ibig sabihin, kung susolve natin sila, acknowledge mo yung mga gandang ginawa nila, tinuro nila kasi salamat. Yun talaga yung mga blessing na natatamo natin, tatamasa dahil sa Panginoon. Ngayon, pag hindi ka ligtas, yun ang tanong sa kayo. Hindi ka naman ligtas eh, paano yan? Alam po nila yan. Kaya, dito sana makarating sila sa ganung pagkakilala sa Panginoon na, lalo yung term na yan, trust, manampalataya din yan. Yung iba, kaya hindi ligtas, may iba silang idea ng kaligtasan. Amen? Sabi niya ba, uy, yung mga Calvinist, maswerte ako kasi ako yung isa sa mga pinili. Paano na sabi yun? Yung iba, hindi. Mali yun. Mapalad ka kasi namatay siya para sa'yo. Ngayon, kailangan mo na lang magtiwala sa Kanya. At napaka-strong point po nito, again, sa mga works salvationist. Kaya daw sila ligtas, mabait sila, nagtitiwala din. And then, gumagawa. Naku, nadagdagan. Pag hindi ka gumawa, ay wala ka, patay. Hindi na naman ligtas. So, kaya ang ganda, pwede mong i-correlate yung pagiging wise dyan eh. Tayo po, kaya tayo naligtas. Hindi naman napaka-genius ba ni Mike doon? Diba? Minsan pagkausap mo, lutang eh. Lalo si Manny. Pero, tiwala sa Panginoon. Uy, wise to.
Kasi alam niya hindi niya kaya. Di ba? Nagtiwala siya sa may kaya. Ayun. Tapos, usapan. Amen, Stephen? Kinupush ko si Stephen kahapon. Sabihin ko na nga sa inyo, ha? At alam niyo din yung handling ko dito sa ating anak na mabait. So, nawala nga yung cellphone. Isang beses. Iniwanan. So, parang wala na yun eh. Maswerte lang siya. Nakita pa. Ngayon, kahapon, iniwanan doon. So, effectively, nawala na yung kinuha ko. Ibig sabihin, nawala sa kanya. Hindi ko ninakaw, binalik ko. So, kaya sabi ko sa kanya, bayaran mo yan. Nawala na yan eh. So, in-explain ko sa kanya yung idea ng anong solusyon natin ngayon. Di ba? So, binigyan ko ng solusyon. Sige, hindi ka naman pwedeng bigyan lang kita ng bigyan. Ano ka? Kasi, bayaran mo sa akin yan. Pero, merong may terms na maganda, maluwag. Walang interes. Yeah, malinis pa, no? So, ba't tayo punta doon? Yun nga. So, yung tamang paraan dapat ang ating... Ayun, kaya napunta ako doon yung sabi ko sa kanya. May paraan naman eh. Sabi niya, sige, huwag na lang mag-cellphone kahit kailangan. Because... mag-ipon muna ako. Kailan pa yun? Alam, sa lipunan natin, meron ng paraan eh. Ewan ko ba nauna pa yung lolo niya. Mangingi ako kay lolo. Ba't kay lolo ka pa? Sa akin na lang. Sige. Ayan. Tapos binigay ko yung cellphone. Hindi, ito pala yung cellphone ko eh. Hindi, sa akin na yan. Binili mo ngayon. Inuutang mo ngayon. Labo ba? Mag-isipan niyo, sabihin niyo ako mali ako pero yun ang ko sa kanya kasi nga, ang dahil nakakalimutan eh. Cellphone pa. Okay, so medyo nag-segue ako doon pero still, yung gusto ko sabihin doon, kailangan kilala mo kung sino magtitiwala sa tamang tao ngayon sa kaligtasan natin kay Jesus. Kasi siya yung nakakapagligtas, nakita natin yun, niligtas niya sarili niya, naligtas siya, nabuhay siya magmuli. So kaya niyang gawin sa atin yun. Okay, ulitin ko lang happy is blessed. Number 2, ang mga ligtas, sila yung masaya. Kaya pag nakita ko ngayon sa inyo, hindi masaya, anong nun? Paano nag-shift yung focus mo? Ligtas ka nga eh. Kahit ano pa yan, may sakit ka, matay ka. Isa sa mga pinakamahirap natin si Pastor dito, di ba? Pero pag nagsabi talaga yun, talagang emotional lang kasi nahihirapan na ako eh. Mabuti man lang, daily basis po yun. Pero naglilingkod pa siya, may lakas pa rin naman siya eh. Salamat doon, amen? Pray pa rin natin, pagtampay niya, pero sabi, wala na daw, yun. Eh sana, hindi natin alam. So still, yun, so kaya bida ko na rin makakita si Pastor talaga, masaya. Pero, wala naman siguro sa ating ganun na kahirap dito, no? Simangot ka na sa buhay. Ligtas ka na, hindi ka pa gano'n, kay Job, tiwala ka, happy ka dapat. Amen? Amen. Tanong ulit, happy ka ba? Amen. Hindi pa tayo tapos. Number 3. Sino yung masaya? Tingnan natin sa... tapos na yun ba? Di sa yun. Pag ligtas ka na, ano ba yung pampasaya? Ano ba yan? Ha? Asawa. Nakapagpasaya ba asawa? Nakapagpasaya ba asawa sa mga adult? Amen. Nara kayo eh. Pero wala sa point actually natin dyan. Wala yun Patingnan natin yung papasaya daw Sabi sa 1 Kings. Ito po yung kwento ng Queen of Sheba. Alam niyo yung Queen of Sheba? Ito nanggaling pa sa malayo. Sino yung dinayo niya? Kay Solomon, kasi alam niyo yung mga lalo sa ngayon. May gusto kong makilala tong taong to, pupuntahan mo yan para malaman kung totoo nga matalino, mayaman, titignan mo yung bahay nila, di ba? Ganun may sabi, invite kita dito, kahit yung mga churches, ganun. So walang problema din yun, blessing din yun eh. Lalo sa ating mga Baptist, di ba? Tayo, di pa tayo makapag-invite masyado dito, pero try natin. Tingnan mo, pagpapala ng Diyos. Pero dito, sabi dito, pakibasa niyo, ready, go. Happy are thy men, happy are these thy servants,
which stand continually before thee, and that hear thy wisdom. So, punta po natin sa 2 Chronicles. So, parallel, ano nyan, sir? Sa 2 Chronicles 9. Ako na lang. Happy are thy men, happy are these thy servants, which stand continually before thee. Bakit daw sila masaya? Sino pala yung masaya? Sino yung masaya? Pinagpala. Yung mga servants. Bakit? Ba't di Solomon? Ano yung nagpasaya sa kanila? Yung? Wisdom. Again ayoko sa'yo, may kaya mga bata, laging sinasabi siya, mag-aaral kayo ng mabuti. Alam niyo yung mga kumpanyang napakaganda, ano meron doon? Utusan ka din doon kaso, walang sweldo. O, saan ba nag-aaral si Father Diyos? Bakit may Innova yan? At may ano, soul winning lang yan pag ano. Ano bang ano yan? Saan ba nagtatrabaho yan, di ba? Yung iba, ang dami, may pakotse, may pabahay, may pabor. May ganun. Mayroong ano, ako di ba, wala akong binayaran. Mag-hospital ako 5 araw. Patay nga, pastor. Hindi. Kaskas mo lang yan. No? Bahala sila. Benefit yun eh. So, lalo si Solomon, alam niyo kung meron sa kanila, may HMO ba sila dati? Meron niya, sabi niya, pinagpala yung mga taong to, yung mga nagtatrabaho sa'yo, Solomon. Bukod sa provided ang kanilang, siyempre, may binanggit pa dyan, pati uniforme. Nasaan na ba yun? Naku, nawala. Ayan, oh. Nung nakita niya, wow! Ang pagkain ni Solomon, ganito. Hindi ko na nakita dito, pero grabe po yung pagkain. Hindi siya kumakain nun. Obviously, yung mga anak niya, yung mga asawa niya, yun ang negative eh. No? Pero pati yung mga, ako, hindi na ako sumami sa, ano eh, sa spotty namin, pero ganun yun. Anong pinapakain sa amin doon, mga manghaka eh. Kasi naaasar kasi ako, kaya hindi naman patin. Pero pag kinakain namin doon, talagang buffet, balik ka pa. Ay, grabe. Eh, nakita ng Queen of Sheba yung ganito yung mga tao mo. Yung, ano yung sitting of his servants? Ibig sabihin, nakaupo kung saan nakaupo. Ibig sabihin lang nun, again, pag napunta kayo sa yung mga opisina kaming maganda yung ano talaga sa building pa lang. Oh sir, bisita ka daw ni Sir James. Anong floor po yan? Kasi kasuhin ka pa doon. Tawag sa'yo, sir, kahit ma'am ka. Ibig sabihin, asikaso ka nun. Meron siyang may guard, di ba? Sa umpisa pa lang, may saan magpa-park? O, dito mag-park. Ibig sabihin, organisado. Eh sabi ng Queen of Sheba, grabe naman to. And then sabi dyan, at the attendance, yun nga, ibig sabihin, meron kang taga-laba, meron kang taga-luto, meron kang guard, meron kang ano pa. Nakakita kayo ng bahay na kayo, maniwala kayo. May driver ka pa. Pati anak mo, minsan inaasikaso. Ano. Damit, yan, kinakain niya, ano ba, nasan ba tayo? Pati suot, yan, sabi ko eh. Nakita kayo ng mga gandang opisina na, ano, mga gwadya, pati yung mga, nakapunta na ba yung hotel, di ba? Minsan nag-hotel din kami. Pati yung naglilinis eh, maayos na suot. Bakit? Hindi ko alam. Hindi, sabi para pag ang gandang tingnan eh. Hindi ka magdududa sino ba ito naglilinis ng bahay ko, naka-pajama. Hindi. Talagang professional. Cupbearer, apparel, yun na naman, apparel na naman. Kaya natanim sa utak ko din, yung uniform talaga eh. The ascent, we just went up to so... Ito yung gusto ko dito, there was no more spirit in her. Sabi, wow! Parang gano'n. Pero nag-focus siya, bakit daw sila mayaman, sorry. Masaya, kasi sa wisdom ni Solomon. Ganito po yan, kaya yan, kapag napunta ka sa maayos na kumpanya, may nag-isip niyan. Kaya yung continue ang tawag yung business niyan, 'di ba? May plano na next year, may plano na, may pondo na, may nag-isip niyan. Kasi may wisdom. Nakakita kayo ng kumpanyang 2 taon bagsak, may ganun din.
Oh, ang pangit. Kasi pinagpala ka dahil sa wisdom. Kaya number 2, alam nyo na, number 3. Yung mga taong masaya, ay ito pala, kunwari ikaw yung taong may wisdom nga. May plano kang gagawin ko, success. Diba? May pinilano ka naman, kunwari event, gusto mong, either kung ano man yan, maging masaya tayo kahapon. Yan, may naliligtas, kasi pinilano yan eh. Paano kung wala naliligtas? Sa feed ko na no, may naman nag-iingay doon. Oh, kayo magsisi, sa mga kasalanan, wala naman nakikinig. Hindi naman nakapag-isip tong ano. Sino nagsabi sa'yo, pastor mo? Ba't ganyan? So, baliktad naman tayo. Kung ikaw nagplano ka, ganito gagawin ko next na. Nag-business ako, sablay. Di ba kasi walang wisdom? So, hindi masaya. So, tama nga no, pag may wisdom ka, masaya ka. Masaya yung mga matanggaling ni tatay, no? Ay, kasi nagplano yan, may wisdom kasi siya. Kaya tandaan yung wisdom, napaka-ano yan, napakalawa kasi nga later sa Proverbs. Kung alam nyo na yun sa Proverbs, si Jesus yun eh. Yung wisdom, yung word. So, bukod sa ligtas ka, dapat, ang sinong masaya? Wise. Maganda yung marunong ka, hindi yung syanga-syanga ka. Ay, sablay na naman ako, hari ng sablay. Ay, gagawin ko, ano nga gagawin ko ngayon? Sablay. Anong gagawin ko? Ito na naman, sablay. So, pinag-aaralan po mga bagay-bagay. And, sino magtuturo sa'yo, dapat di kung sino-sino lang. So, salamat naman sa panahon natin actually ngayon. Kalat yan eh. Kaso, ano nga, parang sabihin natin, nahaluan din, okay? So, kahit yung mga religion ngayon, maraming tinuturo din tama, kaso may mali. So, di ko na paano yun, basta pag may wisdom, either kaharian, bansa. Minsan yung mga survey sa YouTube, di ba gano'n? Bakit mayaman ng ganyan? Bakit mahirap ang Pilipinas? Hindi rin. Actually, may mayaman pa tayo sa ibang ano. Pero bakit mayaman ang, anong kilala niyo mayamang bansa? Singapore. Ang problema rin Singapore ngayon eh. Bakit mayaman ang Hong Kong? Bagsak na rin ang Hong Kong ngayon. Alam niyo ba yun? Hindi na pinag-uusapan yun. Nag-aalisa na yung mga tao doon ano. Mayaman kung makakali sila. So bakit sila may... Kasi may wisdom. Tandaan nyo yan. Lalo mga bata, never nyo di-despise yung wisdom. Aral na naman. Kailangan ba intindihin yan? Hirap naman. Subukan mong intindihin. Then, madidevelop yung wisdom sa'yo. Makinig ka. Mag-isip ka. Nakapagod mag-isip. Ganun talaga. Pero parang muscle yan. Pag ginagamit mo, lumalakas. Amen. So, kaya yan, pag lumakas yan ng wisdom mo, nako, pinagpala ka, masaya ka. Amen? Amen. Sana, natuto tayo. Number 4. Ito talaga. Kaya nga, ang subtitle natin it's not how you think it is. Ikaw magsabi, happy ako kasi Pasko eh. Mayroon akong bagong ganyan. Mababaw yun. Una, dapat ang happy, yung pinagpala, ligtas, yung wise, or yung, tawag dito, medyo may ano ako dito. Yung mga beneficiary ka ng wisdom ng iba, pwedeng ganun eh. Okay? Dahil sa wisdom, pinagpala ka, masaya ka. Hindi yung biktima ng ano, katangahan, di ba? Sige, dito tayo sa Job. Dito yung Job, considered wisdom book yan. Nabasa, ready, go. Behold, happy is the man whom God corrected. Therefore despise not thou the chastening of the Almighty. Ano yung sabihin ng correct? Kino-correct ka. Ano yung sabihin nun? Ha? Tinatama ka. Paano ka tinatama? Paano itatama yung... Muna na exam mo, si Sandra, sabi niya, ano ba nga na? Muna may sinagot ka sa ano mo, di ba? Sa, ano bang maganda sa tanong? Ilang taon namatay si Methuselah? Yan. Dinalagay ni Sandra, ilan? Ilan? Ha? 900?
Yung mga trivia na dapat alam natin kasi ano yun eh, siya yung pinakamatanda. 969, natandaan niyo yan ha? Ayan, eh, nilagay ni Sandra, nilagay niya 996. Ngayon, yung nag-check, kinorek. Ganun ba yun? Corrected? Hindi, kasi parang daya nun eh. So, paano mo siya i-correct ngayon yun? Sabihin mo sa kanya, hindi, mali ka! Yan. So, kung duda kayo, again, yung Proverbs sa Job, ganyan, di ba? So, sinabi kanina, corrected, therefore, despise not the, ano yung parallel sa ano? Chastening, yung pinapagalitan. Ganun po yan actually yan. Ano yung correctional? Oh, yun nga. Kulungan po yun. Hindi nyo alam mga bata. So pag kinokorek ka, do di ako pabo sa kinukulong. Pero silang idea ng kinokorek, pinaparusahan. Eh ba't ang sabi dito ngayon? Masaya ka. Nakakita mo batang masaya, pinapalo. Again, kasi kaya nga, it is not how you think it is eh. Kaya masaya yung pinapalo kasi later makokorek ka, malalaman mo, malalaman mo yung tama at mali, and therefore gagawin mo yung tama, kinukorek ka, masaya ka, mapinagpala ka. Eh sa panahon natin yung baliktad, pag pinapalo mo yung anak mo, sabihin sa'yo parang ang sama mo, child abuse, baliktad ngayon. Mga ano kasi itong mga hipokrito, mga psychologist na yan, scientist ko no, gobyerno natin, bawal yan. Ba't bawal? Okay, yan ang ginagawa po sa US. May mga batas ng ganyan. Though nakakabawi sila ngayon. Pero, kaya nga again, ang sinasabi natin dito, yung definition mo ng masaya dapat biblical. Hindi yung sinabi ng masaya, hindi napapalo. Oh. So yun naman ito, hindi napapalo. Naku, may spoiled yun. Utak nun, yung iba. Kaya pinagpala ka pa, kasi sinatsaga ka eh. Sabi sa kagabi, napuyat na ako, sabi ko. Ang gagawin ko, gagawa pa ako sermon. Pagod na ako. Kasi yung anak ko, mahal ko, amen? Gusto ko may tama siya. Ganon din dito, ba't sigaw pa ako dito? Nakita ko naman yung mga preaching ng iba dyan. Alam niyo mga kapatid, ang ganda, ang daling mag-preach ng ganon. Papabulang ka pa ng mga yan. Pag ganitong preaching, kahit pastor ka, agalitan ka. Ang ham mo naman magsalita. Pinagpala ka pag ikaw kinukolek lalo ng Diyos. At paano kinukolek ng Diyos? Bigyan ka ng sakit. Bigyan ka ng problema sa buhay. Kinukolek ka ng Diyos. Kaya dapat ikaw, alam mo yun. Again, ang Diyos in control sa lahat. Pag hindi ka sensitive doon, hindi ka matututo. Sa number 4 pa lang tayo. Number 4, sino yung mga masaya? According to the Bible, mga ligtas, mga pinagpala, mga wise, tsaka yung mga kinokorek. Okay, nalagay ko lang dito. Corrected, instructed, rebuke, chasten. Masaya ka. Amen? Amen. Kasi may nagtsatsaga sa'yo. Amen. Ang hirap minsan, pabayaan mo na lang yan. Autoturing yan. Ano kailan? Pag 50 na sila. At yung gobyerno nga ngayon, hindi kinukulik yung mga tao. Uso na yan, may bibigyan na sila 1.5. Akala mo ngayon yung Diyos si Marcy. Ang bait mo talaga, hindi niya pera yun. Loko-loko yun. Ang pera ginagamit sa tama, iniisip mo kung paano yan gagamitin. Hindi, bibigay mo lang para magmukha kang pogi. Boboto ka ulit namin, ginawa mo yun. Gagaya pa ng ibang city dyan. Ay, ginawa mo yun. Tuwan-tuwa siguro siya talaga. Mga karnal, mga walang alam. Tuwan-tuwa sa kanya talaga. Pero pag ikaw yung bata na kinukorek ka, pinagpupuyatan ka pa ng tatay mo, matulungan ka lang, anak, hindi ganito yan. Ganyan dapat. Pinagpala ka. Amen? Ganon din sa Diyos. Nako. Kaya, isa mahirap sa church yan. May sinusubo ko na rin. Anong gagawin mo doon? Oh, alam mo yung Bible, sabihin mo, pag subok lang yan, hindi, wag naman ganun spill mo, di ba? Laging, subok lang yan. Tapos parang, nababastos pa yun. Hindi, ganun, tulungan mo nga eh. At, yun, relate mo, paano mo nasabing pagsubok lang. Again, kung di ligtas yun, walang pakinabang yan. Kung ligtas ka, sinusubok ka ng Diyos,
Nagpaturo ka magpakorek. Amen? Ba't nyo ako iniwanan? Kinokorek ka lang. Hindi pwedeng lagi kang hintayin. Amen? Yeah, Stephen. Nawala yung cellphone? Bili mo ulit ako. Yun lang pala eh. Ayan na. Hindi matututo yun. Late, wala man lang narinig. Nag-base ng hindi. Maayos, wala kang sinabi si pastor. Wala Kaya pinagpala ka, pinagpala ka, ligtas ka, wise, and then pag ikaw ay nire-review, kinokorek. Yan ang sabi sa Bible. Kaya sabi ko sa mga bata, pag pinalo kayo, sabihin sa manay nyo, walang gagawa nun. Pero sa utak nyo sana ganun. Iba nga iniwanan na yung anak bakit? Buwisit na Parang di nila ma-imagine yung, buong buhay ko. Sabihin ko lang akong batang kukulit. Maliit pa nga lang, hirap na. Lalo pag laki-laki niyan, nako. Yun, iniwanan na lang. So natin gagayahin yun. Kaya again, balik tayo sa wisdom. Basta nakakaasar talaga yung mga bata kung may wisdom ka, una, ginawa sa'yo ng Diyos yan. Ang magulang mo, depende kung anong level. Ang makakabuti sa kanila, yung wisdom mo, i-correct mo sila, o di i-correct mo sila, huwag kang matamad. Amen? Yung anak nga lang namin, habulin ko pa wag ko nang habulin, bayaan ko na lang siya. Hindi. Habulin mo, paluin mo. Hirap nun okay lang, exercise din. Talaga, challenge yan. Pag nakita mo ako, tumatali na yan, maayos yan. Naging masaya ka rin, amen? Amen. Hindi na sabi sa Bible, kaya mga magulang na, maayos ang anak, masaya din yan. Okay, number na tayo. Dalawa na lang muna this morning. Ito, pwede ito kay Kuya Edgy. Basahin nyo to Hindi, lahat na lang, okay. Lagi ka kinokoto Pastor din kasi, okay. Kilala nyo na yung Psalms na yan? Ano yung number 1 dyan? Lo, behold. Hindi. Dito pala sa 3 yun. Okay pa sabi sa 1, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman wicked by faith. So yun lang yung sikat dyan. Sabihin, bukod sa city, yung bahay nyo, dapat ang Diyos na nag-establish. Kaya lagi kinukuto sa mag-asawa at mag-aasawa. Okay? Dapat, ligtas kayo pareho, sa akin mag-asawa, pagkapalain kayo. Amen. Pero hindi natapos doon. Napunta sa children. Children hindi isa children And then, sabi dito tayo sa happy Paibasa, ready, go. Happy is the man that has his quiver full of death. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Nagpala daw ang lalaki na maraming quiver. Pero hindi, quiver yung lalagyan. Arrow. Kasi sabi nga dito sa 4, yung arrow ay kagaya ng mga bata na anak mo. So, ibig sabihin, dapat marami ka. Ikaw nga, imagine mo, may gera. Gera, parang, si Hawkeye ka. Ginagawa ni Hawkeye. Di nauubos yung arrow. Joke lang naman yung mga, pero ganun. Uy, lalaban tayo ng Russia, sa Ukraine. Gamit mo arrow. Sige, boom! Sige, ay, may kalaban pa, isa pa. Naku, wala na. Ang gagawin mo, wala na O kaya magmintis yan ng dyan Magnamintis ka, mayroon pang isa. Kasi sabi dito, pag ikaw daw maraming anak ka, para kang maraming araw, at pinagpala ka, masaya ka pag marami yun. Punong-puno. Hindi naman kailangan, basta puno, ibig sabihin, hindi kayo nagtipid. Amen? At ito ng mga ABS-CBN na naman, yung binabalita, usong-uso na daw ngayon. Actually, matagal na sa US. Bihira na yung katulad natin, di ba? Si lalaki nagtatrabaho, si Missy sa bahay, bihira na yon. Dati yun ang default yun naman talaga Yung gusto mo, nagtatrabaho na yung babae, tapos ngayon daw uso na yung mga tinatawag nilang two income, no child, ganun. Double income yan. Dink. Binabalita nyo pa? After ilang years, ano na kayo? Sa Japan, ganun ang problema na, wala nang tao.
Oh, ano nangyari sa inyo? Di, nagpaunlad-unlad kayo. Okay, pag after 2 generation, patay na kayo lahat. Di ba katangahan yun eh. Kaya sabi dito, happy is the man. Na-realize po nila yan. Ewan ko, nagbabasa ng Bible o hindi. Na-observe lang nila. Ano nangyari sa Japan? Ano nangyari sa South Korea? Ano nangyari sa Amerika? Lumalaban yan eh. So, maraming Kristiyano. Maraming po talaga ng... Pag maraming anak yan, tatanungin mo, Kristiyano ba yun? Ganun daw ngayon, oh. Kasi iba, magtatrabaho na lang. Babae, magtatrabaho din. Alam nga naman mag-anak ka. Nung mayaman tayo, baka bakasyon tayo. Wala tayong ano... Pagtanda nyo, ano, masaya kayo? Okay, tanga. So, number 5, verse 5. Tama, verse number 5 din. Sino daw yung masaya? Yung lalaki or babae, basically, na maraming, no, hindi nyo maririnig yun sa, hindi nyo maririnig yan, tama? Yan sabi sa Bible. Amen. So, naalala ko isang office mate ko na kahit na paano talaga ayaw niya na mag-anak. Isa lang. Yung matid ng Bible study, sabi, Brad, ang tipid mo naman. Binanatan ko ng ilang, binasa ako ng ganyan. Yun, nag-anak din. Na-realize yung, oo nga, no, hindi kami nag-anak, ano na. Hirap na kami sa isa eh. Hindi, bigyan mo ng kapatid para may katulong kayo. Amen? Ang linaw nito ako, hindi ko rin talaga na-realize to. Sa Bible mo lang talaga makikita to eh. Amen. Amen? Amen. Next week, magpipicture tayo. Imagine nyo kung anak mo, 7, kung di mo sa'yo nun. Ano yan? Anong class yan? Anong basketball, ano ba yan? Team? Sa'yo nun. Yan. Saan na ba ako? Ayun. Niniwala ba kayo dyan? Pastor, kataon lang ata yun. Baka iba yung tinutukoy niya dyan eh. Kaso sa kwento sa Exodus, di ba? Sa Numbers. Ano sabi doon? Yung maraming anak, bigyan mo ng maraming property, oh. Ang Diyos ang nagsabi doon. Ganun din, basically ngayon, kaya nga nagtamoblema, pinaulit-ulit ko na, ha. Sa Europe, at dumadami Muslim. Kaya nang ginawa nyo kasi, tanga-tanga nyo, eh. Di ba? Migrate kayo dito, mga Muslim. Eh, mahinang Kristiyano rin naman kasi sila, eh. Nagtataka sila, ano nangyayari ngayon? Talaga mga sakupin kayo. Hindi kayo nag-anak eh. Lalaban ba kayo sa ganung karami? Hindi yan. Yan. Basta mahirap eh. Masaya naman. Amen? Amen. Ay, nung kinalaman nung we speak at the gates, enemies. Ano sa palagay mo? May kalabang ka. Imagine ko lagi ganito eh. Sabay, 3 lang yung lalaki ko eh. Imagine yung 6 yan. Okay na rin, 3, amen? Amen. Lalakad kaming ganyan. Sino kayo kaya? Sino kasama mo yan? Mga bodyguard ko. Diba? Lalaki ng ano, kahit matanda ka na, yung anak ng lalaki, nang gagalaw sa'yo doon, amen? Imagine nyo yung mga ganun. May babae ka pa, oh. Anong gagawin ng babae? Wala yung mga gawin babae. Jamie nga, pinag-drive ako, di ba? Oh, ito ah. Ayos ah. Isa pa doon, oh. Ano, takot kayo mag-anak? Ngayon na, sa'yo yan. Wala kang blessing. Sa'yo yan. Walang umimilit sa'yo yan. Yung kapatid ko sa Korea, sabi ko, ano, isa lang anak nyo? Wala eh. Matanda. Matanda kasi yan, ano eh. Wala na yan. Amen, masaya ba kayo? Are you happy? Amen. Ano nyo, dapat ang gusto nyo, pagpalain kayo ng Diyos. Amen? Are you happy? Ligtas ka dapat. Kung soul winner ka, parang ang dami mong nililigtas, di ba? Panginoon tagapagligtas pag soul winner ka, di ba? Nakailang kayo kapon. Amen. Okay pa rin siyang pa. Yung ibang baptist, nag-soul winning. Oh. Gusto mong magsaya, magpatalino ka. Amen. Hindi yung laging ano, tameme ka na naman, sablay. And then, gusto mo maging masaya, hayaan mo i-correct ka ng mga mas magaling sa'yo. Una, magulang. Darating sa ano, sa parang yan, pag boss ka na, o kahit minsan hindi boss eh, may mga ganun eh. Kino-correct ka kasi gusto natin maayos to eh. Ay, ibang team yan. Ay, wag ganyan, dapat ganito. Okay lang, umali ka talaga. Magiging masaya ka, natututo ka, amen?
Last is, ay, hindi sa last. Last ngayong umaga, hindi pa. Second to the last yun. Marami ka dapat anak. May masyadong blunt yan ha. Pero yun ang sinasabi dito talaga, literally. Kaya binigyan kayo ng mga ibang dahilan. Last ngayong umaga, sinong masaya? Tanong niyo ulit yung katabi niyo, masaya ka ba? Ano sabi? Sabi daw, blessed is everyone that feareth the Lord, that walk in His ways, for thou shalt eat the labor. Nakikinig pa ba? Amen. Kaya magbasa, ready, go. Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. For thou shalt eat the labor of thine hands. Happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Yun, so happy, well. Hindi kanina, di ba? Well-being. Tignan ulit yan. Enjoying, na-characterize by well-being. Maayos. Hindi masakit. O problema. Hindi. Ganun din sa Bible, no? Shall be well with thee. Pag ano daw? Pag ikaw daw, medyo ano to, medyo malawak to eh. Una daw, ikaw kasi ay may takot sa Diyos. Takot ka sa Diyos. Ganyan yung mga banat ng mga loko-lokong ano eh. Takot ka sa Diyos. Ikaw naman, ay hindi, wala akong takot sa Diyos. Kakasala kayo, gusto mo. Patunayan ko sa'yo, hindi ako takot. Loko-loko ka. Sinabi nga dito, dapat takot ka sa Diyos. Amen. And then, dahil takot ka sa Diyos, sinabi niya, Joshua, attend ka ha. Takot ka ba sa Diyos? O depende kung takot ka sa Diyos, o sige po. Kasi alam mo, pag sinabi ng Diyos, tama yun eh. At pag hindi mo sinunod, ano sa palagay mo? Walang palo? Imagine nyo kaya sabi mga anak ko, hindi abuse yun ha. Hindi pwedeng sinabi, Peter, gising ka na. Ayoko, okay. Hindi pwedeng ganun. Alam niya yun, pag sinabi ako, hindi niya ginawa, may consequence yun. Amen. Malinaw dapat yun. So talagang may takot ka. Kaya ka susunod, una may takot ka. Pero mas maganda kasi yung sumusunod kasi alam mo tama yan. Pero later pa kasi darating yan eh. Hindi na naintindihan ng mga bata na dapat masipag ako para maayos sa trabaho. Masayang buhay. Hindi niya pa alam yun. Wala pa sa horizon. Hindi niya pa nakikita yun. Doon sinasabi nga natin para matuto. Pero paano nga siya susunod? Dapat may takot siya. Sinabi ng tatay niya, bangon! Magbihis ka na maayos, mag-toothbrush ka, yung mga maayos na bagay, huwag kang sinungaling, mag-aral ka yan. So pag ginawa mo yun, may takot ka sa Diyos, ginawa mo yun, ano mangyayari sa'yo? Yung sinasabi kanina, masaya ka, pinagpala ka, mapapabuti ka. Una dahil may takot ka sa Diyos. At yan ang hirap sa buhay natin ngayon, sa panahon natin ngayon. Itong sinaulong ano na naman, ang mga balita na naman, Pilipinas! Ano daw, top 4, ano yun? Mabuti kaya yun? Dapat nga hindi na binabalita yun. Negative. Hindi ko na sabihin sa inyo, pero hindi kailangan ko sabihin eh. Top 4 daw ang Pilipinas kasi alam nila kung nanonood ka ng mga bold sa internet. Alam yan, naka-record yan eh. Kaya nga every New Year, di ba, sinasabi, top 10 search sa Google. Yung mga ganun, alam nila yan eh. Sabi, ang Pilipinas daw, hindi ko alam, top 4, parang ganun. Hindi ko kailangan mo ibalita yun, negative, dapat mahiya tayo. Kasi walang takot sa Diyos yung mga tao. Paano magkakaroon takot niya, Pastor? Yun ang problema, trabaho natin yun. Kaya ang hirap, di ba? So una, share mo salita niya, magmaligtas. Tapos kahit ligtas na, wala pa rin takot sa Diyos, kahit dito. Walang takot sa Diyos, umaten dito. Ano? O di, ang hirap doon. Sinong may burden doon? Ubo-ubo pa ako. Hindi, natawa ka lang. Buti nga, pinagaling ako ng Diyos. Amen? Kailangan magkaroon kayong takot sa Diyos. Paano yun? Salita ng Diyos. Bukod sa pinipreach dito, pinapaniwalaan, ginaganap, ginagawa. Hindi, pag may loko-loko, ano gagawin natin? May ako sila. Pag-pray natin yung mga bakla na pag-pray natin mga backslider na puro gano'n na lang ba? Isa yun, okay. Pero hindi puro gano'n. Men, pari mo, andito pa, di na rin mawala.
Ay, okay lang naman pala buhay ng ano yun, na backslide. Okay pala yun eh. Okay naman pala eh. Kaya nga mo tingnan eh. At maintindihan mo yung judgment ng Diyos sa kanila. May takot ka. Ngayon, kung hindi man ngayon nangyayari yung parusa sa kanila, ano? Palagi nyo hindi darating yun? Logic lang yan. Wala kang takot sa Diyos. Ano? Again, mga anak ko, pag walang takot, ito yung puwet ko. Lalakasan ko pa yun. Ganyan din yung mga backslider. Kaya huwag nyo ng kaibiganin. Gusto yung maano dyan? Ay, backslider ka. Ano nga tayo? Fellowship tayo. Backslider. Ano malaman kung gaano kasaya? Di wawalan ka rin ng takot sa Diyos. Kasi okay lang eh. Nako. Okay, no? Walang tiwala sa Diyos. Na mahina ang Diyos. Ano pwedeng palos sa mga backslider? Isa-isahin mo lahat nasa Bible, pwede yun. So, wag sana, ha? Wag sana. Kawawa naman. Pwedeng masira ang buhay mo, hindi lang. Malala ka pa sa mga unsaved. Paulit-ulit siya sa Bible. Kala ka Samson. Uy, miserable si Samson. Gusto niyo ba yun? Paano magkakaroon ng takot eh? Minsan kailangan makilala ang Diyos. Anong pwede niya at ginagawa niya sa mga tao? Backslider man yan, believer, kaya niyang gawin yan sa impyerno, kung langit man yan. Pwede kang pahirapan dito, gusto mo ba yun? Ano yung mga... Sabihin ko na sa pinakamalala, hindi ko sinabing sana ganun sila. Pero pwede mangyari sa mga anak ng Diyos na backslider, ano? Walang takot kasi sa Diyos. Hindi ako kaya ng Diyos. Hindi, nag-pray din naman ako eh. Backslider, ano yung pwede? Pwede kang basically lahat ng masama. Pwede kang matay na maaga, makuha mo asawa, bakla, yung ganun, malala yun. Pinakasalan mo, ay bakla pala, wah! Ano nangyari dito? May mga nagkukwento sa mga forum, may nagkukwento ng ganun. Anong gagawin ko dito? Mag-pray niyo ako. Ay, anong gagawin mo talaga dyan? Talaga, anong nangyari doon? Wala kang wisdom or what? Ano pwede? Magkasakit ka? Kaya nag-backslide ka, mapawang boy, mapahiya ka. Ang hirap bumalik sa church pag ganun. Ano ba? Walang makakuha ang maayos sa trabaho, di ba? Ito mga feminist naman sabi, sorry ha, extend na tayo konti. Sabi doon, labanan niya kahit sa Facebook yung mga perspective ba, sabi lang. Tanggapin nyo kami mga kahit 3 na anak namin mga babae, huwag nyo kaming busgahan, sabi. Ang pakisama, huwag yung pas namin ang pakisamahan nyo, yung attitude namin dahil malambing kami, yung mga ganun pa. Sinisip yung focus. Again ha, ayaw natin na mapasamahan na, pero may consequence ang kasalanan eh. Ako mismo tinanong ako, buti nga nakinig eh. May kilala ako, godly naman, ewan ko ba, siguro na may mga babae rin magaling mag-ano eh. Binata siya, yung asawa niya, may anak na. Sabi ko, Kristyano ka pa? Hindi siya, nalalait ka naman eh. Kung may choice ka naman eh. Sa dami niyan, mamimili ka. Hindi ako nalalait lang. Gusto ko mapabuti rin sila kung sakali. May kilala rin tayong ganun na may nakuha pa rin. God bless them. Pero, kung may choice ka, doon ka, mahina ka. Di ba? Asarin ka pa. Ay, huwag yung asarin. Basta. Mabura ba sa utak ng tao? Ito yung anak ko pala. Pero di sila magkapatid. Paki-drawing nga muna, di ba? Again, di ako nanlalait. Kung ganun na yung kalagayan natin, huwag na nating tawag dito, i-normalize, di ba? So, tanggap ka rin, pwede napatawad naman yan, hindi yun nangyayabang. Pero, kung ikaw ganun ka kunwari, gusto mo ba ganun din anak mo? Ganun din yung ka-churchmate mo. So, kaya pinipreach natin to. Hindi tayo nang-aasar lang. Dinidefine natin na maayos yung blessedness, happy, para ibang may choice pa, maging matalino. Kung nagkamali ka, itama mo na lang. Again, may mga bagay na hindi mo naman itatama, pero pwede namang sa ibang bagay ka bumawi. Okay? Maganda yung preaching kahapon eh. Wala kayong iba din. Anyway, may YouTube naman yan. So, sana naintindihan natin yung pinagpala kasi takot ka sa Diyos, and then dahil takot ka sa Diyos, ginawa mo yung sabi niyang gawin mo at hindi mo ginawa yun,
di mo dapat gawin. Amen? Simple lang, di ba? Amin hapon, may ano pa? Another 6, okay? So, ulitin ko lang ha. Number 1, blessed, ibig sabihin happy. Number 2, ang masaya talaga, pinagpala is ligtas. Number 3, mga wise. Either wise ka, wise yung boss mo, wise yung presidente nyo, di ba? Ganun ang panalangin natin. Basta wisdom overall ay nagbibigay ng pagpapala at kasiyahan. Number 4, pinagpala yung mga kinokorek, instruct, rebuke, and chasten. Pinapalo, basically, tinokorek. Pinagpala kung nagtsatsaga pa sa'yo. Amen? Maraming anak. Blessing yan. Amen? Ay, paano na si, Kuya Jun, Amen? Amen? Diyan lamang sa atin si Kuya Jun. Kaya ko pang humabol sana. Kakaroon ng vision si Bad, Si Rapi din. Si Peter, si Krisha. Kaya tinuturo ko siya, hindi lang parang member ha. Masaya kayo dyan. Kung ano yan, again, ayusin nyo. Masaya niyan. Lahat ng gathering, yung gulo nyo, okay lang magulo. Saya nyo, rambulang kayo, di ba? Yung mga walang anak, inggit na inggit sa inyo. Kunwari lang, baka bakasyon. Bakasyon. Ano ba pinagmamalaki ng mayaman na walang anak? Aso. Anong aso? Anong breed? Ha? Yung breed mo, anak mo yun, kamukha mo yun. Pag nakikita ko nga si na Julia, ito kamukha ni... Diba? Blessing yan Si Richie, kamukha ni tatay niya yan. Blessing, ito. Sino kamukha mo? Alam ko pa hati, Si Jamie, alam na, nanay. Si Jana, tatay. Si Johan, tsaka si halo nga, Anyway, are you happy? Balik kayo mamaya, mayroon pang 6, Masaya tayo doon yung pagkain, amen? Hindi ba standard ngayon? Sarap kahapon, amen? Pansit, O yan nga sa project nyo, mga young people, ladies. Hingi kayo ng budget. Pastor, magluluto kami ng ganyan, Saya nun. Magluto. Patay ka sa asawa, hindi ka magluto. Ay, sinaing lang, Okay, nasa na ba? Kaya sa mamaya, balik tayo, amen? Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. Again, napakalinaw at tinuturo kami sa tamang direksyon. Hindi kami makikinig lang sa propaganda ng labas, ng sanlibutan. Again, mga bakla nga ay accepted sa kanila dahil maintindihan namin na hindi yung standard namin, ang masaya, hindi yung maingay lang, ano man yan, ang masaya, dilify nyo, pinagpala, ang gagaling sa inyong pagpapala, Panginoon, wise, or beneficiary ng wise, yung mga ligtas, especially Panginoon, kami ligtas, masaya kami dapat. At talagang masaya, pinagpala. Number 4 ay pag kami pinapalo pala, tinokorek, nagtsatsagaan, tinuturuan, kami masaya, maraming anak masaya, and then sumusunod, may takot kasi sa inyo, kaya sumusunod at lumalakad kami sa inyong mga kapataanan. So I pray na kami po maging masaya, hindi pilit. Dahil again, umaasa kami sa inyo, Panginoon, but marami na instruction, so pwede kami sumunod at lumakad nga dito, Lord. So kami pagpapalain nyo. Okay, salamat sa mga instruction. Tuloy tayo mamayang hapon. Pagpalain nyo rin ang aming i-bless, ang aming pagkain, Panginoon. Maraming salamat, nagkapatuloy ito na source na aming fellowship. Lakas din po, Panginoon. At bawat isa ay maging masaya dito, Lord. Mga practice mamaya, paghahanda namin sa next week. Fellowship, Panginoon. Year-end and Thanksgiving, pagpalain nyo rin po, Lord. Yun lang po, Lord. Kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen.